teachers can avail themselves of these benefits. Reflect on the importance of the benefits being given to teachers. So, malalaman po natin ano-ano ba yung mga dapat nating tanggapin. Yung mga privileges natin, mga incentives. So, ang una po natin yung incentives, yung tinatawag na induction program. Ito po yun. So, yung training natin is one of the incentives of the teachers. Ano po? Sunod po yung orientation program, pinabibilis ko na po, ayan din po ang incentive natin. Kaya huwag tatanggi sa training, kasi yan po ay ginagastusan ng government. Wala tayong bayad. Ano po? Yung professional technical scientific program, yan din po ay training in specific areas to enhance teacher skills and knowledge. Yan din po ay one of the privileges of our teachers o natin ng mga guro. Kaya yan din po ay binibigay sa teacher na wala din bayad. Ano po, career path program, sinama na po ito doon sa TIP. Scholarship grant, local scholarship program at the Civil Service Commission. Ito po yung una sa importante natin malaman. So this scholarship program is open to all government employees who want to pursue a one-year master degree or diploma program. May dalawa pong scholarship program sa DepEd o sa government. Una, yung tinatawag na local scholarship program, at pangalawa, yun pong mismong DepEd scholarship program. Dito po sa local scholarship program, kapag naka 2 years ka na sa service, entitled ka na. Dun po sa DepEd scholarship program, hindi ka entitled hanggang hindi ka naka 7 years sa service. Ano po? Kasi ito pong local, pwede po yan sa munisipyo or pwede sa kapitolyo. Pero yung isa pong scholarship program, kapag DepEd ang may hawak, dapat 7 years sa service. Ano po, yung local, ayan, this scholarship program is open to all government employees who want to pursue a 1-year master degree or diploma program. Ibinibigay yan po yan ng munisipyo o kaya ng kapitolyo, pero 1 year lang. Hindi niya sasagutin yung buo na 2 years. So 1 year lang po yung pwede. Ano po, pwede lang po kasi yan sa master degree or diploma program. Doctorate na po, doctoral na, hindi na po kasama. Ano po? Sa local. Pero kasama po yan, dun po sa DepEd. Ang qualification, paano po ba tayo magiging qualified to apply the local scholarship? Una, occupy second level position. Ibig sabihin na second level position, dapat ang eligibility po ay Republic Act 1080. So, ang teacher po ay nasa second level eligibility. Ano po? Tayo po ay second level position. Kasi tayo po ay under ng RA 1080. Yung mga first level po, yun po yung mga career, yung sa professional at saka professional. Hindi po RA 1080 ang eligibility. Yung mula po kay ASDS naman, hanggang sa mga director, sila naman yung third level. Ano po? Tayo po ay nasa second level. So, qualify tayo sa master degree courses ng local government na scholarship. Holds a permanent appointment. Hindi pwedeng provisional, temporary, substitute. Dapat ang appointment mo ay permanent, regular permanent or permanent. Magkatulad po yun. Pero kung ikaw ay temporary lang, ibig kasi temporary, ikaw ay nasa DepEd, pero temporary ka dahil hindi ka papasado sa LED. Kasi pwede po kayong i-appoint ng teachers, pero hindi papasado. Ang appointment ka lang niya, temporary. Or pwede naman provisional, may LED ka naman, pero kulang ka sa education. Ano po? Kaya dapat ang appointment po ay permanent. With at least 2 years of continuous service, dapat 2 taon po sa service. Kung hindi pa 2 taon, you are not qualified to apply this scholarship. Holds a bachelor's degree, lahat naman tayo, as at least BS for the last 2 rating period. Dapat po ay BS. Has not earned any master degree, no enrolled in graduate school. Dapat ito yung first time mo para ma-qualified ka. Yes po. Hindi na po. Dapat first time mong mag-aral para ma-aral ka. Yung diploma program, katulad din po yan. Scholarship po sa Magna Carta. Ito yung sinasabi ko kanina. This scholarship privilege is made available by the government to the DepEd teachers who have served the public school for at least 7 years and need time to complete a master degree. Dapat po ay naka 7 years kapag dinaan sa DepEd. Kung wala ka pang 7 years sa service,
Hindi ka pa pwede mag-apply. Ano ba? Pwede ba yung scholarship na yun, sir, pwede i-apply mo sa private school? Ano ba sa university? Ako pwede po. Kahit saan po. Pwede sir. Ito po, yung benefits. Isa-isahin ko lang po. Una, scholarship. Una natin incentive, scholarship. Pag palay ko naka 2 years, pwede na sa local. Pag sa 7 years, pwede na sa DepEd. Ang susunod po natin benefits, yung tinatawag na leave benefits. Una, ito po ay right granted to official and employees not to report for work with or without pay as may be provided by law. Ang benefit po, ang leave po kasi pwedeng with pay, pwedeng without pay. Pero ang teacher po ay hindi entitled sa sick leave at saka sa vacation leave. Kasi entitled po tayo sa PBP, yung proportional vacation pay. Teacher shall not be entitled, ito po, to usual vacation sick leave, but sa PBP. Study leave of absence, ayan, entitled din po tayo. In addition po sa mga leave, pwede pong mag-leave kapag ka nag-aaral ka. Halimbawa, naka 7 years ka na sa service, saka ka palang mag-EMA, pwede kang mag-leave ng 1 year with pay. Pero hindi po buo na matatanggap yung sahod. 60% of your basic monthly salary lang ang matatanggap mo. Provided na natapos mo. Kasi kung hindi mo din siya matatapos, babayaran mo siya sa DepEd. Kailan mo lang siya hindi babayaran at hindi mo natapos? Kung nagkaroon ka ng sakit. Pero kapag hindi ka naman nagkasakit, hindi mo tinapos, bayad ka. Ano po? Pero hindi po buo ng basic monthly salary. 60% lang yung basic monthly salary. Ito po, other study leave of absence. Teacher official or school official writing thesis or dissertations are considered on study leave of absence when they defend their thesis or dissertation. Yung mga nag-MA po dito, kapag magdi-depend pala ng thesis, o kaya mag-oral defense, o yung pre-oral pa lang, o kaya ay kung ano man, basta may kinalaman sa thesis, ayan po ay pwedeng maging study leave with pay. Ano po, with pay po yun. Kaya magpaalam sa teacher, ma'am, sir, pag school leave, magdi-depend po ako ng thesis, magpapail po ng leave. Ano po, pero with pay po yun. Ano po, pero ilang taon po dapat sa service? 7 years. Ito po, 2 days are allowed for their proposal defense. 2 days pala kapag proposal pa lang. May proposal ka ng Biyernes at saka Webes, hindi absent ka, pwede po yun. And another 2 days for pre-oral and 3 days for final defense. Ayan yung pwede natin din. Yan po ay with pay sa mga teacher na naka 7 years na. Indefinite sick leave shall be granted to teachers when the nature of the illness demands a long treatment that will exceed 1 year at the least. Pwede pong mag-indefinite sick leave. Kailan? Pag may sakit. Hanggang kailan pwede umabsent sa indefinite sick leave? 1 year. Kung nag-leave ka ng, ngayon ay 18, January 18, 2019, pwede ka nang bumalik kung nag-indefinite ka ng 2020 na. Pero pag bumalik ka sa 2020 ng January 19, awon ka na. Ibig sabihin, absent without leave na. Madadrop ka na sa role. Ibig sabihin, yung item mo, ipapublish na yun, i-hire na ng iba. Kaya pag mag-indefinite leave ka ng 1 year, bago ma-expire yung 1 year, mayroong leave ka ulit. Ano po? Pero kapag ganun ang nangyari, i-declare ka na kasi na disability na yun. Ano po? Kapag namapas na ng 1 year, nagdi-disability na po yun. Pinagre-retired na. This is a leave without pay. Walang bayad. Ano po? Vacation and sick leave, hindi po tayo entitled. Ang entitled lang po ay principal at saka teacher at saka mga non-teaching. Pero ang teacher po and master teacher are not entitled to vacation and sick leave. Pwera na lang yung teacher na liaison officer or teacher na property custodian. Meron po ba dito? Wala naman. Yung teacher na BAS o yung LIS.
Wala pa din. Yung LIS po kasi katumbas ng dalawang load, bumapasa base po sa batas, tulad po yung equivalent sa DepEd order, tapos papasok naman siya ng bakasyon. So, entitled po siya sa vacation and sick leave. Ano ba? Next po ay service credit. Alam niyo po ba yung service credit, mga ma'am? Opo. Yun po yung na-earn ng teacher kapag based po sa DO 53, 0 sa 2011. So, refers to the leave credits earned for services rendered on activities during summer or Christmas vacation or in the course of the regular school years as authorized by the proper authority. Ito po yung mga pangyayari sa school na bumalik ka kahit hindi mo obligasyon na hindi binayaran ng honoraria o honorarium. Ano po? Isa-isahin po natin. Ano-ano ba yung pwede doon sa service credit? So, pwede po siyang i-offset sa absent. So, used to offset absences of a teacher due to illness. To offset absences on account of illness, 1 workday service credit is used to offset 1 day of absence. Activities eligible for the grant of service credit. So, service credit may be granted for the following activities. Una, services rendered during registration and election days as long as these are mandated duties under the existing laws. Pag election, umupo ka sa election, meron kang 5 days service credit. Ano po? Ibig sabihin, pag may service credit ka, pagka umabsent ka ng school days, hindi ka babawasan. Ang service credit po ay sa division office ipinapa-approve. Hindi po sa principal. Si principal lang po ang mag-endorse. Yes. Bukod po doon, ang election po kasi medyo malaking bayad. Pag chairman ka, 7,000. Kapag ikaw ay poll clerk, 6,000. Di ba gano'n? Gano'n. 5, 6, 7 po kasi yung bayad doon. Bukod pa doon, meron ka pang 5 days na service credit. Number 2, when services rendered during calamity and rehabilitation when schools are used as evacuation center. Kapag ang school po ginamit na evacuation center, si teacher obligadong bumalik. Kasi kung classroom mo yun, dapat bumalik ka. Kasi may importanteng gamit ka doon. Kung ano man, nasa iyo yung susi. Pag bumalik ka, pwede mo siyang i-apply na service credit. Ano po? Pwede siyang i-apply na service credit. Yan po, rehabilitation when school are used as evacuation center. Ito namang mga school natin sa Taytay, bibigyan na naman yung ginagawang evacuation center. At usually, pag bumalik yung teacher, half day lang, kaya hindi ma-apply. Dapat po kasi, nandun ka ng buong araw. Services rendered in connection with the conduct of remedial classes during the summer or Christmas vacation or outside of regular school days. Pag pumasok ka ng summer, Christmas vacation, o kaya ng outside of regular school days, o kaya Sabado-Linggo, pwede po siyang applyan ng service credit. Number 4, services rendered in connection with the early opening of the school year. Brigada Eskwela. Pag nakakompleto ka ng 6 days na Brigada Eskwela, may 3 days kang service credit. Pag po may Brigada Eskwela, balik po tayo, apply natin service credit. Kaya naman, may seminar, inset, o service training bago yung na-apply po yun. Provided na hindi funded ng government. Kasi yung inset po, marami nagtatanong na teacher, inset po namin ng May 20 to ganito. Nasa bakasyon pa nga, dapat nasa probinsya pa ako. Tapos wala namang service credit. Kasi po, funded po yun ng government. Pag po funded ng government, hindi na-apply ng service credit. Number 5, services rendered during school sports, competition held outside of regular school days. Yung mga sport po dito, mga MAPE teacher, sport coordinator, kapag po ginanap yung palaro ng Sabado-Linggo, may kapalit po yun ng service credit. Services rendered by those who train teachers in addition to their normal teaching loads. Kung 6 lang dapat yung regular, binigyan pa siya ng 2, 3, 4, labas na dun sa kanyang regular teaching load, pwede po yung i-apply ng service credit. Provided na may letter po sa dito. Kung binigyan ka ng additional na trabaho ni teacher ng school yun po ay exceedance of the service. Pero kung yun po ay nakapapel, pwede, at hindi akong yung trabaho na binigay sa iyo, walang papel,
Exigency yun. Pero kung may papel, pwede po yung i-apply ng service credit. Ano po? Number 7, teaching overload, non-compensated by honoraria. Wala naman po dito nagtuturo. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12, walang pahinga. Meron po ba? Wala. So, hindi tayo pwedeng mag-apply ng service credit. Kasi pwede po yun. Kung wala kang pahinga, 6 to 12, tapos may additional ka ng trabaho, pwede po yun. Pero wala pong ganyan kasi may break time. Kaya hindi po kasama. Number 8, teaching in non-formal. Wag na po ito. Work done during regular school days if these are in addition to the normal teaching load. Yung may sinasabi ko, additional work. Conduct of testing activities held outside of the school days. Kung may exam ng Sabado, ano po, yun, pwede po yun sa credit. Pero kung kapalit yun, na wala ng pasok, pinalit yung Sabado, hindi po yun. Kasi kapalit po yun. 11, attendance, participation in special DepEd projects and activities which are short-term in duration such as English, Science, and Math, mentors training, curriculum writing workshop, planning workshop, etc. If such are held during the summer vacation or during weekends. Basta kapag seminar ng weekends or seminar ng summer, may kapalit ng service credit. Ito naman po yung hindi pwedeng applyan ng service credit. Una, in-service training programs fully funded by the government. Kaya po yung in-service natin ng end of school, end ng bakasyon, yung April, May, kaya hindi siya nare-request ng service credit kasi po, fully funded po yun. Ano po, yung speaker naman, di naman natin binayaran, walang registration. Di po ba? Basta school lang, kayo-kayo lang, ibig sabihin, walang binayaran. So, funded po yun ng DepEd. So, number 2, assignment to clerical work such as checking of forms and finishing reports commonly required in connection with the opening and closing of classes. Kung yung form 137 mo, 138, hindi mo ginawa, tapos gagawin mo siya ng buong bakasyon sa school, wala ka pong karapatang mag-request ng service credit. Kasi po, kapag ka po clerical works, checking of forms, finishing reports, yan po, hindi po siya kasama. Kaya ang pinakamaganda, yung form 137, yung card, bago magbakasyon, tapusin na. Di ba ba? Para hindi ka na babalik. Kasi hindi po yun nare-request ng service credit. Assignment of teachers to duty in another bureau of office, kapag na-detail. Kapag halimbawa, teacher ka ng OS, sinirang ka ng DepEd, walang service credit. Gaya sa amin, nangihiram po ang division office ng mga teacher, ginagawang clerk pag bakasyon, wala po yung service credit. Ano po? Assignment in connection with the exhibits at appear, ayan, wala din. Postponement of a regular teacher's vacation, kapag ka nagpabalik agad ng maaga. Halimbawa, ang pasok pa ay June 3, pinabalik na ng May 25, basta pinabalik ka, wala po. Pwera na lang kung yun ay brigada eskwela, meron po yun. Pero kung pinabalik ka dahil may training, may gagawin kayo, in relation naman dun sa forms, sa reports, wala din po yun. Time spent in traveling to and from station to the place where service are rendered. Halimbawa, magtuturo ka sa malayo, sa bundok, o kaya pinadala ka sa probinsya, 3 araw ng biyahe. Yung 3 araw na yun, hindi mo siya pwedeng request ng service credit. Yung mga yung travel mo, hindi siya pwede. Ito po, other rules in the grant or use in service credit. 1 day of service credit is granted for 1 day, 8 hours of service. Kung hindi ka nakaka 8 hours, hindi mo siya marirequestan. Kung half day ka lang. Dapat, yung 1 day na service credit, 1 day lang din po yung kapalit mo. 1:1. The number of days of vacation service credit granted to a teacher shall not exceed 15 work days in 1 year, except in cases authorized by the Secretary upon the recommendation of the Regional Director. Ang teacher po ay pwedeng maka-earn ng service credit hanggang 15 lang sa buong taon. Kapag, halimbawa, pumasok pa ng buong summer vacation at saka Christmas vacation, naka-earn ka na ng 15. Hanggang doon na lang po. Eh sir, nag-serve pa po ako ng election, may another 5 days, hindi na po. Kung gusto mong mapa-approve, dalhin mo yung papel mo kay secretary na. Ganun na po yun. Yes po. Apo. Hindi, pag yung pong service credit, hindi naman po siya forfeited eh. Apo. Hindi naman po siya nawawala. Ano po? Pwede nyo ba pong gamitin kahit 20 years na kayo sa service? Maliban po sa paternity, din sa leave na yun, at saka sa solo parent. Yun po talaga nawawala. Pero yung service credit, hindi po siya nawawala.
Yung service credit ko po, gaya ko halimbawa, dati po kasi akong teacher, kapag kasi naging head teacher ka na, hindi na po siya teaching, non-teaching na po yun, or teaching related na. Yung service credit ko na 120, pinakonvert ko po siya papunta sa SIC at saka sa leave. Naging 30 plus po. Kaya yung pong service, yung sana pala, in-absent ko na lang. Ganyan na lang yung naging katwiran ko. Kaya yung, halimbawa, lilipat kayo ng papunta sa from teacher to non-teaching, i-absent nyo na lang. Kasi kung pinapalipat pa, ipapakonvert, nangungunti siya. Nagiging 3:1 equivalent. Paglipat, hindi siya advisable. Kaya po yung leave credit ng mga teacher, hindi na mo-monetize. Di ba hindi na mo-monetize? Kung alam niyo po. Sa mga head teacher po, principal, na mo-monetize po. Kasi po, 1 sick leave, equivalent 1 day. Sa teacher po, kapag kasi na-monetize, yung 3 service credit mo, yung 1 service credit mo, pag i-monetize, hindi pwede. Kasi i-convert pa po yun, papunta sa sick at leave. Usually, yung 3, nagiging 1 lang. Kaya yung service credit mo, pag pinamonetize mo, 1 equivalent lang po yun. Lumiliit po siya. 6 days po yung brigada, di po ba? From Monday to Saturday, ang equivalent po na 3 days. Vacation service credit shall not be granted for services rendered without previous authority. Ano po, hindi pwedeng, may service credit ako at sa ako bukas. Hindi po ganun. Kailangan sa school head ng papaalam, mag-absent po ako bukas, magpapay ka ng leave, Form 6. Ano po? Walang Form 6 kahit may service credit ka without pay. Kahit 100 pa yung service credit mo, hindi ka naman nag-file ng Form 6 without pay yun. In the monetization of teachers' leave credits, unused vacation service credit, ito yung sinasabi ko kanina, shall be converted into vacation sick leave credits. After monetization, the remaining vacation sick leave credits shall be converted back to vacation service credit. Hindi po kasi tayo, hindi tayo entitled sa vacation at sa sick leave. Kaya kung meron kang 100 na service credit, gusto mong i-monetize, i-convert siya papunta ng sick at leave. Tapos yung 50% lang po na lang pwede, usually 22 days lang yung sagad, tapos ibabalik ulit siya dun sa service credit. Hindi kasi si teacher dapat magkaroon ng vacation at sick leave kasi hindi siya entitled. Kaya yung service credit mo, pag gusto mong i-monetize, ipa-convert mo. Pagka nakakuha na doon ng i-monetize, ibabalik po ulit yun. Ano po? Sa DepEd po, hindi advisable na yung sick leave mo, yung service credit mo ay i-monetize. Bakit? Kasi lugi po tayo. Kasi papasok tayo ng 3 araw sa bakasyon, ang equivalent lang nun, 1 day lang. Pag ipa-convert mo pa, di po ba, mas liliit siya. Kaya hindi po nagpapamonetize. The vacation service credits of a teacher who transfer to a non-teaching position may be converted into vacation sick leave credits and vice versa. Yan, yung mga teacher na naging non-teaching, ipo-convert kahit po ayaw nila. Kasi teacher lang po ang hindi pwede. So, unused vacation service credit of teachers who resign, retired, or are separated from the service through no fault of their own or after January 16, 1986 shall be paid the money value of their unused vacation service credits converted to vacation and sick leave credits. Ang ginagawa po dito ng DepEd, ng Division of Rizal, kung meron kang maraming service credit, halimbawa, may 30 ka na service credit, December 30 yung iyong retirement, November pa lang, pwede ka nang magpahinga. Huwag ka nang pumasok. Pero sa 30 pa yung papagamit sa'yo. Hindi ipapa-convert. Kasi pag ipina-convert mo yun, pinabayaran mo ng terminal leave. Pag binayaran po yung terminal leave, halos 2,000 lang ang halaga. Hindi mag-absent ka ng halaga. Enjoy na lang, di po ba? Kaya hindi na po siya talaga. Ano po? Pero mula po noong January 16, 1986, pwedeng pabayaran. Ito po, parental leave o solo parent. Is a leave benefit granted to solo parents to enable said parent to perform parental duties and responsibilities where physical presence is required as provided under CSC Memorandum Circular Number 8, Series of 2004, yun po yung tinatawag na parental leave. Meron po yan tinatawag na una, ito po muna, yung guidance muna. Yung una po yung solo parent.
The solo parent must have rendered government service for at least 1 year, whether continuous or broken, reckoned at the time of the effectivity of the law on September 22, 2002, regardless of the employment status. Yung pong mga babaeng teacher na may anak, ito po yung may asawa, pero si Mr. ay sa makabilang bahay, sa makabilang buhay, humugot si Mr., nag-asawa ng iba, tapos ikaw, yung babae, may anak na naiwan, ikaw na yung nag-isang nagtaguyod, so pwede ka mag-apply ng solo parent. Pero kung si teacher na lalaki, yung si asawang babae sa makabilang bahay, sa makabilang buhay, dahil nahugot sa iyo yung asawa mo, nag-asawa ng iba, hindi ka pwede dito. So ibig sabihin, sa solo parent, babae lang po ang pwede. Ano po? Yung mga babae po na nagtataguyod mag-isa ng kanilang mga anak, pwede po tayong mag-apply ng solo parent. Ano po? Mula po noong September 22, 2002, basta 1 year ka sa service, pwede na pong mag-apply niyan. The parental leave shall be availed of every year and shall not be convertible to cash. Iyan po kasi ay 7 days. May karapat, kung solo parent ka, pwede kang umabsent ng 7 days with pay. Pwede kong staggered, o kaya absent ka ng January, isa. Absent ka ng February, pangalawa, hanggang maka-7. Pag lumampas ng 7, without pay na. Ano po? Pero sir, hindi ko po nagamit noong 2018, edi sa 2019, 14 na. Hindi po. Yan po kasi ay mandatory. Pag hindi mo nagamit, forfeited. Hindi pwede, hindi ko nagamit yun, next year, absent ako 2 weeks kasi 14, hindi po. Ano po? Kaya gamitin mo po talaga, mandatory po yan. Opo, yearly po yun. Opo ka. Basta solo parent ka. The parental leave shall be availed of continuous or staggered, subject to the approval of the administrator. In this regard, the solo parent shall submit the application for parental leave at least 1 week prior to availing the solo parent leave except on emergency cases. Kung gagamitin niyo po yung solo parent, 1 week pa lang magpapail na. Kung emergency, ngayong araw po nagkasakit yung anak o nagkasakit ka, bukas, pagbalik mo pwede. Ano po yung requirement? Pupunta lang po sa munisipyo, sa DSWD, magdadala ka lang ng una, yung pong certification ng barangay na solo parent ka, pangalawa, latest payslip, pangatlo, service record. After 1 week, magkaka-ID ka na, pagkatapos nun, pwede ka nang mag-leave. Pag mag-leave ka, apat na kopya lang ng Form 6, photocopy ng ID. Okay na po yan. Yun lang po yung solo parent. Ano po? Yung mga solo parent po talaga, namatay ng asawa, in-encourage po talaga ng DepEd na mag-apply po. May privilege po kayo. Ang totoo, pag may solo parent ID ka, para ka din namang senior citizen. Pag pila mo sa pag-ibig, dala-dala mo yung solo parent mo, papaunahin ka din naman. Meron ka din namang privilege sa solo parent. Ano po? Pero sa atin po, mga sir, hindi po tayo kasama. Ano po? Next po, ito pa po yung isa na privilege ng mga women yung tinatawag na maternity. Maternity granted to female government employees legally entitled thereto in addition to vacation and sick leave. The primary intent or purpose of granting maternity leave is to extend working mothers some measures of financial help and to provide her a period of rest and recuperation in connection with her pregnancy. Sa panahon ng kanyang pagpapagaling dahil nanganak siya, meron siyang 2 months na pahinga with pay. Provided na naka 2 years ka sa service, kasi pag 2 years pababa, proportional lang po yun. Ano po? Sir, kahit ilan po ba? Ikaw kahit ilan? Ang inanak mo pwede. Meron nga pong nanganganak sa isang taon, 2 beses. Nanganak ng January, nanganak ng December, pwede pa po siya mag-apply ng maternity. Pwede po yan. Opo. Sir, ako po kasi yung boyfriend ko po biglang umalis. Hindi po kami kasal. Pwede po bang, dahil buntis siya, wala naman siyang asawa, pwede po ba siyang maternity? Pwede po. Kasi meron po tayong solo parent. Kaya yung maternity, pwede na po yan. Kaya yung mga teacher po dito na mga ate, gusto nyo magpabuntis lang, magkala kayo.
Hanap ko kayo. Pasok ka na sa solo parent, pasok ka pa sa maternity. Kapag po nanganak ka ng bakasyon, double pay. Kaya ang panganganak po, itinatapat. Dapat manganak ka ng April. Kasi mga kasawa ng April ka manganak pagka bakasyon. Kung ang bakasyon ay April 7, manganak ka ng April 8. Apo. May sweldo ka na sa June, may another sweldo ka pa. Double pay. Kung may SS ka pa, di ba? May tanong po sa maternity, may guidelines po yan. Dapat naka 1 year. Yung 1 year, but less than 2 years, yan po ay proportion lang yung bayad. Hindi mo buong matatanggap. Kapag naka 1 year ka, 50%. Diba? Kapag naka 2 years, full. Pero kapag hindi ka pa naka 1 year, division office po ang bahala ng compute. Kasi kino-compute po nila yan base sa days at saka kung may tatapat po ba doon na holidays kasi alis po yun. Ito naman, paternity. Kung ang babae merong solo parent at saka merong maternity, sa mga lalaki meron po tayong paternity leave. Pero yung pong paternity leave, ito po ay every married male employee is entitled to paternity leave of 7 working days for the first 4 deliveries of his legitimate spouse. Bakit hindi po pwede yung si number 2? Kasi attachment po kapag mag-a-apply ng paternity ang birth certificate at marriage certificate. Para malaman kung ikaw yung legitimate matatay ng bata. Kung yan po ay 7 days, pwede pong staggered basta dun sa loob ng 6. Yung maternity po ganito. Halimbawa, hindi niya kaya, hindi pa siya manganganak, mag-leave siya, di ba? Pero yung halimbawa, manganganak siya halimbawa ngayon 18. Absent na siya nung January 3. Yung January 3 to January 17, absent niya yun without pay. Ang simula ng maternity, yung kung kailan siya nanganak, hanggang 60 days. Yes sir, bumalik po, wala pa po kasi akong 2 years sa service, bumalik po ako. Bumalik siya sa service, wala pa siyang 2 months, pwede po yun. Pero hindi ko siya babayaran ng cash. Ano po? Kaya lang siya bumalik kasi gusto niya magkaroon ng sweldo. Pero kapag ikaw ay 2 years na pataas, hindi ka pa babalikin. Automatic, ubusin mo yung 60 days. Ano po? Yung tatay naman na mag-a-avail ng paternity, dun sa loob ng 60 days, pwedeng absent ka ng Lunes, tapos next week absent ka, basta nasa loob ng 60. Paternity, nag-a-apply po. Lahat po ng leave, na-apply ng Form 6. Sa paternity po ay first 4 delivery. Yung pang-5, hindi na. Ano po? Except sa mga Muslim po, sa ARMM. Kasi ito, may mga leave po tayo dito sa Luzon, sa Visayas, na hindi pwede sa Mindanao. Gaya halimbawa ng rational section ng DepEd, hindi po siya pwede sa ARMM. Yung anniversary bonus, wala po yun sa ARMM. Pero yung paternity po leave natin dito, iba po yung paternity sa ARMM. Sila po ay kahit ilan, kasi marami silang legit po. Meron pa din po tinatawag na special leave benefits for qualified female public sector employees who have undergone surgery caused by gynecological disorder pursuant to provision and implementation rules and regulation of the Magna Carta of Women. Iyan po ay NC number 25, series of 2010. Halimbawa, meron kang naging problema sa cervix, sa fallopian tube, sa vagina, at saka sa breast. Yun po ay sakop ng NC 25, 2010. Dalawa pa po yan. Halimbawa, yung breast mo nagkaroon ng cyst, tatanggalin. Yun po ay minor operation lang. Kung ikaw ay makakapasok sa loob ng 2 weeks, yun po ay minor operation. Yung 2 weeks po ay with pay. Ano po ba yan? Halimbawa, may cyst ka, tinanggal lang, ibabiopsy, makakapasok ka naman na kaagad. O kaya may abscess dyan, may nana lang, tatanggalin lang, minor pa din po yun. Pero kung tatanggalin po yung buong breast, major operation na po yun. Ano po? Kapag ka tinanggal na po yan, buong breast, major operation, makakapag-leave ka ng 60 days with pay. 60 days po yun with pay. Kapag po nagpa-opera ganito, pupunta ka sa doktor, dala-dala mo po yung MC25, series of 2010.
dalhin mo po ito sa doktor. Kasi yung iba kasi, magpapa-opera daw sa gano'n, sa masirang bagay ng katawan, 60 days agad. Pagdating sa division office, disapprove, 2 weeks lang pala. Yung mga madahil kung gano'ng case. Kapag po magpapa-opera using MC number 2523, sa asawa po, sa mga babae lang po ito sa mga asawang lalaki magdadala, kahanapin po kasi dyan yung doktor. Kung ano yung kanyang ginawang surgery. Dito po may mga list po yan. Ano yung procedure na ginawa, ano yung disease, ano yung classification. Masasabihin ng doktor, ang ginawa ko dyan, ganito, binayopsy ko yung vulvar warts. Ito po yun, minor lang. Minor lang po. Ano po? Kaya pag magpapa-opera po at gagamit ng tip na yan, dinadala po ito sa doktor. Isang po ito sa requirements. Isang po ito sa requirements. Ito po yung certification ng doktor, kung siya ba ay minor operation or major operation plus Form 6 plus school clearance plus latest payslip. Pagbalik, medical certificate, fit to work, tapos request lang ng reinstatement. Hindi pwedeng hindi mag-reinstatement, hindi pwedeng 60 days na ako, babalik na ako, papasok na ako. Kahit yung maternity, hindi po, magre-reinstate ka. Kasi hanggang wala kang reinstatement, nakalid ka pa din kahit 2 years ka na pumapasok. Ano po yung magiging sama doon? Siyempre, sa GSIS, nakalid ka pa din. Ang GSIS po ay hindi dapat napuputol. Kung halimbawa, ngayong araw na to, nag-transfer ka ng ibang school, dapat bukas, first day mo na. 1 day lang ang maputol sa GSIS, kahit 20 years ka sa service, back to zero po yun. Opo, hindi. Kaya dapat nagre-reinstate kapag nag-leave ng matagal. Halimbawa, nag-sick leave ka, 60 days. Pag-opera ka, pagbalik, reinstate mo. Pero dito po, sa MC25, may mga teacher po, ito talaga ang nangyayari, si teacher ay minor operation lang yung sinabi ng doktor. Tapos, inopera sa breast, 1 month na hindi pa din makapasok kasi masakit talaga. Yung ba? Yung kung pagkatapos po ng 2 weeks, without pay na po yun. Ano po? Without pay na po talaga. Kaya yung iba kahit medyo masakit pa, pasok na. Ano po? Pero, kailangan po nun ng medical certificate na fit to work na kayo. Kaya pag nag-opera po kayo, sabihin sa doktor, Dok, baka pwede naman. Ano? Major na lang. Ano po? Ito po, yan na po yun. Basta 6 months ka sa service, pwede na pong maka-avail ng special leave. Yung ating SPL, pwede na po yun. Next po ay compensation. Natagal po kasi kami kanina sa kabila, kasi marami na po yung 3 years sa service, gawa sa loan. Kasi may part po dito na loan, kaya medyo matagal. Una po ay compensation. This refers to the basic pay for work performed by an employee paid on a monthly basis. Una po yung basic salary na tinatanggap natin. Tayo po ay pang anong tranche na? This is the primary cost compensation for work performed excluding any other payments, allowances, and fringe benefit. Tayo po ay nasa third tranche pa lang hanggang ngayon. Ang budget po ng DepEd, halimbawa 2019 ngayon, 2017 gawa na. Ano po? Ang ginagamit po nating budget ngayon ay budget ng 2017. Kaya pag nagpa-reclass ka ng 2018, yung payslip mo, kahit na-approve na yung civil service yung appointment mo, teacher 3, hindi nagre-reflect. Magre-reflect yun 1 year o 2 years pa. Kasi po, kasi yung budget po, wala pa yun sa budget. Ano po, wala pa po yun sa budget. Naglalabas lang po yun ng saro. Pinababayaran ka, pero hindi ka pinasasama sa payslip. Kasi wala pa po yun sa budget. Kasi po tayo po ay nauna. Ngayon po, ang ginamit natin dyan na ngayong January, yung re-enacted budget ng 2018. So meaning, kung ano yung budget ng 2018, yun ang gagamitin natin ng 2019. Kasi yung GAA po, yung General Appropriation Act, hindi pa po approve. So ngayong January, ang matatanggap po natin sweldo, kung ano yung sweldo natin noong December 2018. Which is dapat, ang tatanggapin natin, mas mataas. Kung teacher 1 ka, mas mataas na siya ng 1,000 plus. Ano po, makikita niyo po mamaya. Ito po yung third tranche natin. Si teacher 1 po na may salary grade 11, step 1, ay sumasahod ng 20,179. Ano po?
Si Print Teacher 2, 22,000. Nakita niyo po hanggang kay SDS. Si SDS po ay sumusweldo ng 92,108. Si ASDS, 82,000. Si PSDS, sabi ko kay Ma'am Donna, tumatanggap ka ng 58,000 plus 2,000 allowance, 60,000. Sabi niya, may loan naman daw siya. Ang may taxable po yan sila. Ang wala pong tax ay mula kay Teacher 1 hanggang kay Teacher 2. Non-taxable. Si Teacher 3 po, may tax na 135 pesos monthly. Ano po, may tax na po yan. Kaya po mula kay Teacher 3 hanggang doon kay SDS, may tax po yan. Ano po, yung Principal 4 po, tumatax po sila ng 10,000 mahigit. Si HT3 po, kasi HT3 po ako, nagtatax po ko ng 3,800. Ano po, yan po yung salary natin, based po dun sa third tranche. Which is, ngayon po dapat ay fourth tranche na. Ito na po ngayon. Sa 20,179, ngayon po, ang salary na po natin, sa Teacher 1 ay 20,754 na. So, pag mataas ang sweldo, malaki ang increase. Nakita niyo po ba? Tingnan niyo po 107 na si SDS. Tapos, si PSDS, 65 na. Kanina ilan lang po si SDS, hindi po ba? Ibig sabihin, mas mataas ang position mo, mas malaki yung increase mo. Hindi po ba? Nakita niyo po, hindi tulad sa pulis. Sa pulis po, mas mababa ang posisyon, mas malaki yung increase. From 15,000 si PO1, naging 29,000 ngayon. Ang laki, di po ba? Sa atin po, iba po yung naging increase. Mas magliit yung sweldo mo, mas liit yung increase mo. Unlike sa ibang ano ba. Sa ngayon, yan po ay effective January 1, 2019. Pero dahil wala pang NBC, hindi pa po namin gagamitin. Ano po? May tinatanggap din po tayo yung tinatawag na pera, amounting 2,000. Ito po ay base sa GAA, kaya po kung ang sweldo natin ay 20,179 plus 2,000 allowance. Kaya tumatanggap po tayo ng 22,179. Yun po ay pera, yung 2,000, yung apat na tinatawag. Ayan po lahat ay binibigay sa empleyado ng gobyerno due to the rising cost of living. So dahil mataas daw po yung bilihin. Ano po? Pero yung sweldo po natin, binabawasan po ng mandatory contribution. Tatlo po yun. Una, PhilHealth. Pangalawa, GSIS. At yung pangatlo po ay yung pag-ibig. Kaya sign natin, GSIS. Ang hulog po sa GSIS ay magkano? 21% ng sweldo. Pero hindi po yun sasaluhin lahat ng empleyado. Kasi po yung 9%, yun lang po ang babawasin sa basic salary. Yun lang po yung magiging personal share ng empleyado. Yung pong 12%, sinasalo po yun ng government share o ng DepEd. Kasi kung babawasin po sa atin yung 21%, 21% ng 20,179, more than 4,000. Ang laki po masyado. Kaya 9% po magagaling sa kita mo, yung 12% sasaluhin ng employer. Which is yung government share po yun. Kaya ang total na ibinabayad natin kay GSIS ay 21%. Doon po sa 21%, yung 100 pesos na pupunta po sa tinatawag na ECC. Yung Employee Compensation Contribution. Well, kukunti ang nakakaalam nito. Kukunti po talaga. May teacher po kami last year, kwento ko lang muna. Nag-leave po siya ng October, November, December na opera. Babae po yun. Pero hindi sa maselang part, sa appendicitis. So, ibig sabihin, hindi siya sakop ng SPL, nung specially privileged, pero nag-leave siya ng 3 buwan. Kasi medyo hindi niya pinutukan mismo sa loob. Medyo matagal na gamutan. So, nag-apply siya, sabi niya, wala naman akong SSS. Anong gagawin ko? Sabi ko, ma'am, punta ka ng GSIS. Mag-a-apply ka ng ECC. Kasi without pay siya, di po ba? Apply ka ng ECC. Para siyang SSS. Pag na-hospital ka, may makukuha ka. Ganon din po ang GSIS. Hindi lang alam ng nakararami na may nakukuha sa GSIS pag nagkasakit. Apply po ng ECC pag without pay. Pero pag with pay ka, huwag ka pong mag-apply ng ECC. Disapprove. Nakakuha po yung teacher namin, si Mang Francisco. Nakakuha po siya ng 25,000 sa GSIS.
Kasi nagkasakit siya. Kaya pag na-opera, major operation ka, appendicitis, kung ano man tinanggal sa'yo, apply ka lang ng ECC. Kasi meron po tayong compensation contribution sa GSS. Ang nakakuha na po sa amin, na teacher namin, si Ma'am Fran, yung huli namin, si Ma'am Francisco, pang-walo na siya ng ECC. Opo. Kaya nga po nung in-apply ko sila ng ECC, tapos napunta kami ng division, nagpapapay pa kami ng ECC. Sabi nung mga teacher, ano yun? Yun pala, hindi alam nung iba yung ECC. Yes, ma'am. Sir, pag-cancer ang galing sakit. Ma'am, ina-apply ko ng ECC. Sila po yung magsasabi. Yan, di namin alam. Pero ma'am, without pay po Pero pag with pay, disapprove po. Yung teacher po kasi namin yung muli, nagka-appendicitis. Nagpa-opera 3 months, 25 po yung nakuha niya. Ano po? Akala kasi ng iba, GSS, utang lang yan, pag-retirement lang yan, hindi po. Outdated na po yung paniniwala natin sa GSIS na iginigis na tayo sa sariling mantika. Mamaya makikita niyo po, bakit kay GSIS magandang mag-loan? Ano po, mamaya makakakita ko po sa inyo. Ito pa yun, for the injury resulting disability or death to be compensable, the injury must be the result of the accident arising out and the course of the employment. Pwede po yan, pwede din po yung sakit. Ano po? Next po na pinabawas ay PLM. Hindi ko na i-discuss yan, ito na lang po. Sa pinakamabilis na paraan, yung monthly salary mo, ita-times mo lang sa 2.75%, yun po ang dapat mong bayaran sa PhilHealth. Pero yung kalahati, babayaran ng government share, yung kalahati, personal share. Ano po? Yung sweldo mo na 20,179 times 2.75% divided by 2, yun ang madideduct sa iyo ng PhilHealth, yung kalahati, babawasin ng government. Ganun lang po yung kasimpleng i-complete. Ano po? Ibig sabihin, mas mataas ang kita, mas malaki yung share mo. Diba? Sunod po na tinatanggap natin is step increment. Kapag first year mo sa service, 1 to 3rd year mo sa service, step 1 ka, 20,179. Pag naka 3 taon ka na, mag-i-step 2 ka na. Lalaki na, magiging 20,437. Tanong po, may tanong ganito sa kabila kanina, Sir, kasi pang 3 years ko po sa service noong nakaraan. Sabi ko dapat hindi na nga siya umattend eh. Kasi pang 3 years lang daw. Noong 2017 daw, 3 years na siya. Hindi daw niya natanggap ng January kasi January daw siya na-in. Hindi talaga matatanggap ng January. Ang step increment po kasi, tinatanggap po yan ng December. Kasi yan po ay hindi kasama sa binadyatan. Ang pinambabayad po dyan ay savings ng department. Kaya kung mag-i-step 2 po kayo ngayong June, sa January nyo pa, sa December nyo pa po yung matatanggap. Kailan pa po siya magre-reflect sa payslip? Sa 2020 pa. Ganyan po yun. Hindi po agad nagre-reflect sa payslip ang step. Kung mag-step ka ngayong January 2019, sa January 2020, magkaano na po yung sa payslip. Ano po? Kung mabilis-bilis naman, kung may budget naman, kung implementing unit, automatic. Pero yung mga dumadaan po sa region, sa RPSU, medyo matagal. Ano po? May tanong po ba? Ito po. Teacher 1 lang po yung ginawa niyan. Si Teacher 1 po na may basic salary na 20,179, ang allowance po niya 2,000. So may gross po siya na 22,179. Ang personal po niya, 9% ng 2179 ay 1,816.11. Plus yung Medicare na 277.46 at Pag-ibig Fund na 100, automatic 100 po yan. Kahit magkano yung sweldo mo, 100 pa din. Ang total deduction ay 2,193.57. Si Teacher 1, nung December, nung last year sa 3rd tranche, sumusweldo siya ng 19,985.43. Maliit po ba? Laki po, di po ba? Ang sweldo ni Teacher 1. Tanong po, sa Pag-ibig. Yung Pag-ibig po kasi, automatic po yan. Mandatory. Kahit po yung principal or PSDS, tigo 100 po. Sa Pag-ibig po, kapag naka 15 years ka na sa service, pwede mong kunin lahat ng inulog mo. Yes, ma'am. Nakakuha ka na 50, 58, 15 years. 15 years, 53,000. 15 years. Ako, yun. Nakakuha si ma'am, 15 years. Pero kailangan walang gap.
Opo, walang gap. Pwede po yung i-consolidate mo. Galing ka ng local, mag-loan ka para ma-consolidate siya. Kasi walang way para ma-consolidate mo siya. Hindi po ba? Mag-loan ka. Pag nag-loan ka sa pag-ibig, at pagdating mo ng 20 years sa service, may co-teacher kami nakakuha 200,000. Kasi mula nung nag-teacher siya, lagi siya nag-loan sa pag-ibig. Nung naka-20 years siya, nakuha niya yung hulog niya sa pag-ibig, 20 years. Yun nga lang, magbabak to zero ka. Pag nalaktawan ka, di ba ma'am, nalaktawan ka, wala na. Pag nalaktawan ka ng 15 years, kaya dapat alam mo kung kailan ka mag-15 years para punta ka sa pag-ibig. Pag nalaktawan ka, hindi na. Pwede naman yung 18 years na. Yes, ma'am. 10 years po kayo sa private, nag-loan kayo. 28 hanggang ngayon, hindi niyo pa nabayaran. Binayaran ko yun nung totoo po yun. Yung pag-ibig, nag-loan ka doon, hindi ka makakatakas. Kasi yung contribution mong ibabayad doon at saka yung dividend doon. Tayo po, nagdi-dividend po yung pera natin doon. Kaya malaki. Kasi ma'am, 58,000 yung nakuha, 15 years. Di po ba? Eh monthly, may 100 ka lang nahulog. Hindi mo siya ramdam, di po ba? Kaya po, ini-encourage namin kayo, although hindi pa po ito yung financial literacy, may topic po bukod mamaya, na mag-MPL 3 pa sa pag-ibig. Pwede po kasing doblihin yung hulog. Ang laki po ng tubo, mas malaki pa sa bangko. Magkano lang yung 1,000 mo sa bangko sa loob ng 1 year, 1,125 lang yun, 25 pesos lang. Pero sa pag-ibig, malaki po ang kinikita ng pera natin. Yan po yung hindi alam ng nakararami. Ngayon, alam niyo na po. Pagdating ng 15 years, pagdating ng 20 years, kunin ng pera. Pag may loan ka, malaki yung kinita ng dividend mo, malaki yung pera mo. Ito na po yung 4th tranche. Dapat sweldo natin ngayong January, hindi natin naging sweldo dahil re-enacted budget ang gagamitin. Sa February po yan, ang sasahurin natin, yung pong January na hindi natin natanggap, i-retro. Ibig sabihin, babayaran tayo through differential. Magiging 20,754, ang magiging net na po ay 20,500 kung walang loan. Kung may loan, hindi po yan. Ano po? Okay. Tingnan nyo po, sa 19,985, konting-konti lang, no? Kasi halos konti lang. Kasi po, binawasan pa po yun ng 9%. Ini-add po yun doon. Lahat po nung bawas. May tanong po ba? Next po ay floating allowance. Magkano ba ang floating allowance? Okay po, na higher 6,000. Hindi po siya dapat. Yun po ay based po sa GAA, so meaning mandatory ibibigay. Usually, binibigay po yan kapag month of April. Ito po yung guidelines. The Uniform Clothing Allowance or UCA po yung tawag dyan, per annum for full-time service shall not exceed 6,000. A newly hired employee may qualify to the grant of UCA only after rendering 6 months of service and is expected to render service for only 6 months for the rest of the school year or for the rest of the year. Halimbawa, binigay siya ng April, napasok ka ng April, nagbigayan na. May, June, July, August, September, October. So, makakatanggap ka. O kaya nakapasok ka ng January, February, March, April, binibigay, bibigyan ka na. Kasi ina-expect naman na magre-render ka sa loob ng 1 taon ng 6 months. Pero pag sa loob ng 1 taon, hindi ka magre-render ng 6 months, hindi ka bibigyan. Kaya yung magre-retard ng April, retire na siya, hindi siya pinagre-retire ng April or May, June na siya pinagre-retire kasi PBP yun. So makakatanggap pa rin siya ng floating allowance. 6,000 po yun. Kaya kung yung mga bagong in ngayon, kung nag-aapon pa kayo ng floating allowance ng 2017, hindi na po kayo mabibigyan. Kasi hindi naman kayo nakapag-serve. Ano po? Dapat sa loob ng 1 year, dapat nakapag-serve ka ng 6 months para magkaroon ka ng floating allowance. 6,000 po. Dati po yan, last year lang po yan naging 6,000, dati po ay 5K lang. Ayan po. Sunod po, chok allowance. 3-5. Yung chok allowance po binibigay during the month of May. Yan po yung binibigay ng May. Yung floating allowance po ay basta naka 1 month ka lang sa service, bibigyan ka na. Ano ba? Pambili po siya ng chalk, ng eraser, ng forms, ng other class of supplies, kaya huwag mag-request kay principal sa MOE ng chalk kasi meron kang chalk allowance.
Ano po, kaya nanginginig ka ng supplies, kasama po din doon sa joke allowance. 3.5 every year for those teacher who rendered at least 1 month of service. Ang head teacher, ang principal, ang bookkeeper, mga adults, wala po yan. Teacher 1 to 3, master teacher 1 to 4 lang ang meron. Kaya kami, wala po kami na kapag kami. Susunod po natin tatanggapin ay mid-year. Ang daming tinatanggap no. Chok allowance, clothing allowance. Ngayon ay mid-year bonus. This is equivalent to 1 month basic pay as of May 15 shall be given not earlier than May 15 of the current year. Dati po yan, noong 2015 pababa, 10 sweldo plus 5,000 divided by 2, yun ang tatanggapin mo sa May. Yung kalahati, November. Ngayon po, ginawa ng buo na, tapos buo pa sa ano. So, binibigay po yan not earlier than May 15. Pag nagbigay ng May 14, pwede po. Pero pupunta si ADAS sa Central, mag-explain. Kaya, May 15 po binibigay. Sino-sino po yung qualified? Una, personnel has rendered at least a total or an aggregate of 4 months of service from July 1 of the immediately preceding year to May 15 of the current year. Kaya, ang bilang po natin nito, simula nung July 2017, magbilang ka. Kung na-in ka noong November 2017, November, December, January, February, kasama ka. Basta kasi po nung July last year ang bilang eh. Dapat mula nung July last year hanggang bago magbigay ng May 15, dapat naka 4 months ka. So kung na-in ka ng January, February, March, April, May, hindi buo. May na-in po ba dito ngayong January lang? Ayan ma'am, hindi ka buo man sa PBB. Kasi po, 4 months of service from July 1 to immediate preceding. So, ibig sabihin, dapat maka 4 months ka bago pag May 15. Kung na-in ka ng January, February, March, April, May. Makakalungkot ma'am. Pero yun talaga eh. Di ba? So, pero okay lang yan ma'am. Yun lang po yung guidance nyo. Dapat maka 4 months ka lang. Those who have rendered the total or an aggregate of less than 4 months of service from July 1 of the preceding year to May 15 of the current year, and those who are no longer in the service as the latter date shall not be entitled to the mid-year bonus. Pag hindi ka naka 4 months, pro-rate lang, pro-rata. Pag wala ka na sa service, hindi ka na talaga entitled. Ito po yung pro-rate. Yung pro-rate dito. Sige po, year-end. Pagkatapos nung mid-year, mamaya ng pro-rate, may tinatanggap din po tayong year-end bonus. Ilang beses mo bonus, di po ba? Yung minsan lang, 3 pa, may PBB pa. Equivalent to 1 month basic pay as of October 31 of the year and the cash gift at 5,000 to be given not later than November 15. Not later than November 15 po siya pinamimigay. Yan po yung year-end bonus. Yung isang buong salary mo, hindi kasama yung 2,000 allowance. 20,179 plus 5,000, yun yung bonus mo ng November. Eh sir, bakit tumanggap pa po kami ng 5,000 ng December? Iba pa yun. Yun po yung tinatawag na PEI. Ano po? Yun po yung PEI. Ngayon, sino-sino po yung qualified tumanggap ng year-end bonus? Lahat po tayo ay qualified na nandito ngayon. Ano? Kasi ang hindi na po magpo-qualify dyan, yung na-in ng July 1 hanggang December. Pro-rate na lang po sila. Tayo naman, sa November pa naman yan, makakatakan tayo lahat. Ano po? Shall be granted, ito po kasi marami nagtatanong, lalo na dun sa mga group, maraming group, DepEd Tambayan, Education PH, Rizal, ganun. Ganito po ko na-in, tapos wala akong ganito, wala akong ganito. Kasi hindi ka naman naka 4 months. Tapos din ka magtatanong, hindi naman sasagot yun. Ang sasagot doon, yung hindi din nakakaalam, puro-puro lang. Ano? Kaya ang tanong po kay school-led or kay Laya Service. Ano po? Bakit nga ba hindi ka nakatanggap? Kasi hindi ka naka 4 months. Dapat na-in ka bago matapos ang June. Pag na-in ka ng July 1, wala na. Wala na po. Wala na. Kaya po din, ang dami nagtatanong, minsan gusto kong sumagot. Ito po,
Personnel with a total of dito 4 months service including leaves of absence with pay and who retires or is separated without cause before October 21 shall be granted a proportionate share. Kung magre-retire ka, ngayon, nasa DepEd ka, tuwan-tuwa ka kasi magaling trabaho. May mga teacher na wala pang 1 year, nag-retire na. May ganun po. Ang tawag po doon, sakit sa ulo. Yung po yung mga sakit ng ulo yung mga teacher po kasi ito, 1 year pa lang mag-retire. Hindi po kasi kayo nahihirapan doon. Yung school lead po. Kasi lalakarin po yun ng school lead at ang layas hanggang GSIS. Ako, kaya huwag po muna kayo mag-retire. Kung mag-retire po kayo, bago mag-October 31, makakatanggap pa rin naman kayong bonus. Pero, proportional naman po. Ano po? Ito po. 4 months, bagdasdan 5 months, 50% na lang po yung matatanggap na year-end. Ayan, kung saan kayo tatapat dyan. Kapag hindi ka naka 4 months basta dun basta July, wala na. Ayan. Pero hindi po percentage nung 20,179 na matatanggap. Ano po? Pag na-in ka ng July 1, ang matatanggap mo na lang, pagdating ng December, may bonus ka, pero 2,000 lang. Pag na-in ka ng August, may bonus ka, 1 time lang. Yan lang po yun. Hindi po percentage ng 20,179. Percentage po yan nung 5,000 na cash gift. Yun lang po kasi yung percentage. Ito po yan, ano? Yan po, 2,000, 1,500. Kaya yung na-in po ng October, may bonus naman siya. Ito, yung PEI po. Bukod po sa bonus, may tinatanggap din tayong PEI. The across the board bonus equivalent to either 5,000 or 1 month basic salary. Sa atin po sa DepEd, 5,000 lang. Binibigay po siya kapag December 15. December 15 po. Katulad din po ang guidelines niya, dapat naka 4 months ka bago mag-December 15. Kung hindi ka makaka 4 months, yun din po, pro rata lang din. Maaaring 500 lang hanggang 2,000. Po, 4 months, ganun din po. Yan po yung 2,000, 1,500 ang tayo po. Ganun din po. PBB, yung kasunod. Pababa, bago-bago, kung ano mang bilhin nyo, PBB. Yung pong na-in ng 2017 na hindi, kung bilangin mo, yung 2017 na-in ka ng June, July, August, September, October, November, 6 months, hindi buo yung PBB mo. Pro-rate lang. Dapat 9 months para mabuo yung PBB. Pero kung na-in ka ng 2018, huwag po pumasa sa PBB, hindi pa po tayo kasama. Ano po? Yung 2017 po, ito po ay, dati, ito po tinatawag na glorification, kung ano man, panahon ni Era, iba yung tawag, panahon ni Gloria, iba yung tawag. Pagdating sa panahon ni Pinoy, iniba na. Tinanggal na po yung 10,000 sa December, ginawa na pong PBB. Before, noong 2015, ang PBB po ay, pagka-performance school ka, 35,000, tapos susunod, 27,000, susunod, 2015 hanggang 7,500. Ngayon po, magkakatulad na. Kapag performance school, ayan, best delivery, yung top 10, 65% ng salary. Kapag better delivery, yung school nyo, 57.5%, kapag good delivery, 50%. Hindi po totoo yun sa DepEd ng Bayan na Division of Bulacan is PBB is real. Mga ganun pang post. Nabasa niyo po ba yun? Mga ganun-ganun. May, sa Camarines Norte, meron ng PBB. Joke po yun. Joke po yun. Ang PBB po, pag po kinonsolidate sa buong Rizal, i-consolidate po sa buong region, i-consolidate po sa national. Pag na-consolidate na po yun ng buong national, ibabalik po yun sa mga division, saka pa na po maglalabas ngayon ng SARO. Babayaran po yun. Ano? Ang sabi po, ito po ay, hindi naman ako tamang tao para magsabi kung kailan, ulit-itin po kahapon, baka daw po March. Baka na.
Baka pa lang po yun. Eh, nung huling meeting po namin, sabi, baka January. January na, ma'am. Sabi namin po, baka March. Last year po, tinanggap natin February. Ano po? Asa lang muna tayo. Ano po? Kapag ka po naka 9 months, hindi ka naka 9 months, hindi mo yung TBB mo. Ito po ay 50% ng sweldo as of December 2017. Kaya kung sumusweldo pa noong December 2017 ng 20,000, ang sweldo po na ng teacher ko ay 9,940 something gano'n. 50% po nun ang tatanggapin. Huwag po tayo magpapaniwala sa school head po tayo maniwala. School head ang unang makakaalam kung may TBB na o wala. Kasi nagpapapasa po sa school head ng mga hindi tatanggap. Pag sinasabihan naman po agad. Kaya huwag po muna tayo umasa. Anniversary bonus. May hindi po ba nakatanggap? Merong hindi nakatanggap kasi wala ka pang 1 year ng June 23, 2017. 2018, sorry. Basta hindi ka naka 1 year noong June 23, 2018, hindi ka entitled sa AB o yung tinatawag na anniversary bonus. Ano po, hindi po entitled. Kailan po ang susunod? Kung tumanggap po tayo ng 2018, 19, 20, 21, 22, 23, sa 2023 may anniversary bonus ulit. Kung hindi ka makakapag-serve ng 1 year bago ang July 23, 2022, hindi ka pa rin entitled. Sa 2023, hindi ka entitled sa anniversary bonus. 1 year po kasi. Ano po? Bakit ngayon lang nagbigay? Yan din po ang tanong namin. Dati naman, nain na kami, 1999 pa, sabi ko ibang teacher. Hindi naman kami nakakatanggap niyan. Kasi ngayon, nung 2018 lang po, nakahanap ng matibay na legal basis na ang DepEd ay na-establish noong June 23, 1863. Noong pa lang. Doon pa lang sila nakakuha. Kaya sinimulan pa lang po noong 2018. Ano sa susunod? Meron na. Ano pa? Maswerte po tayo dahil ang ARMM, yung Muslim Mindanao, hindi po sila kasama. Ano pa? Next po ay Loyalty Award. Kapag naka 10 years ka sa service, na-in ka ng June 1, 2009, sa June 1, 2019, ngayong taon, 10 years ka na. So sa December, makakatanggap ka ng 10,000. Pagka 15 years ka na, 5,000 na lang, hindi po 15,000 na, 5,000. Kada 5 mo, 5,000, 5,000, 5,000. Hanggang mag-retire ka. Ano po? Kaya sa unang taon niyo po, expect nyo na may 10,000 kayo. Dati po ito ay 5,000 lang. Kaya nga nagre-reklamo yung ibang mga teacher na mga nauna, dati kami 10,000, 5,000 lang. Kayo 10,000 na. Malay nyo, pagdating nyo doon, baka mas mataas na. Diba? Baka 20 na. Next po ay PBP. Ngayon po, hindi tayo entitled sa sick leave and vacation leave, pero entitled tayo sa PBP. Yung proportional vacation pay. The paid 2-month summer vacation of public school teachers. Ito po yun. Proportional vacation pay. Papakita ko lang po sa inyo yung proportional vacation pay ng 2017-2018. Hindi pa po natin makocompute ang 2018-2019 kasi po wala pang memo. Ano po? Ito po yan. May chok po ba dito? Tsaka balance. Ang kukomputin po nating PBP ay school year 2017-2018. Para po makompute ang PBP ng 2017 and 2018, kailangan po ng dalawang DepEd order. Ano po yung kailangan dito ng DepEd order? Una, yung DepEd order na nagsasabi kung kailan ang bakasyon ng 2017. So meaning yun po ay school calendar ng 2017 at school calendar ng 2018. Bakit kailangan po yung school calendar ng 2017 and 2018? Yung school calendar po ng 2017 ang magsasabi kailan ang bakasyon ng 20, hanggang kailan lang yung klase. Ano po? Sa 2017 po, based po sa school calendar, hanggang April 6 po ang pasok, 2017.
Bakit kailangan po yung school calendar ng 2018? Siya naman kasi ang magsasabi kailan ang pasukan sa 2018. Sabi po niya, noong 2018, ang pasukan daw po ay June 5, 2018. So, ibig sabihin, ang kukomputan po ng proportional vacation pay ay yung pagitan ng April 6, 2018 to June 5, 2018. Yung pagitan po yan. So, paano siya kukomputin? Ito po. Una, kailangan po natin ng total number of days served. 306 po. Bakit naging 306? Ito po yung dahilan. June 2017, nagpasukan po kasi ng, 2017 yung pinaano ko. ano po yan? 2017, 2018 ano. Noong 2017 po kasi, nagpasukan po kasi ng June 5. So, ibig sabihin yung June 1, 2, 3, 4, walang pasok. So, kaya 26 days lang. July 31 hanggang March 30. Kumpleto po. Kasama po yung Sabado at Linggo sa kinompute. Ano po? Tapos, nagbakasyon po kasi ng April 2018, kaya po, 6 days na lang. April 7 po kasi yung bakasyon. So, dapat pumasok si teacher ng mula June 5 hanggang April. 2018. Kaya nakuha po yung 306 days. Pabalikan ko po. So, doon po sa 306 days, tatanggalin po yung 10 days para po sa Christmas vacation. So, kaya ang actual days served po ay 296 days. I-multiply sa multiplying factor na 0.230. Saan nanggaling yung 0.230? Dito naman po. May pakawang saan nanggaling. Yung number of summer vacation days, yung April 2018, 24 days lang. Kasi yung 6 days po nun ay may pasok pa. Buong May walang pasok. June 4 po pala nagpasukan. June 4 nagpasukan, kaya yung June 3, 1, 2, 3 lang. So, nung kinuha ko yung sum 58, yung 58, ipa-plus sa 10 days na summer vacation, i-divide sa 296, yun po yung actual days served, kaya lumabas 0.230. Doon po na-derive yung factor. Ikan natin. Kaya yung 296 itatimes sa 0.230, ang total PVP including Christmas vacation, siya po ay 68 days. Iniles po uli yung Christmas vacation, kaya ang total ng PVP from April 7 to June 3, 2018, 58 days. Kaya yung nain po dito nung nakaraan na hindi kayo nakasahod nung June, July, kung konti yung naging sahod kasi binawasan po yun ng PVP. Kasi baka hindi kayo entitled sa PVP. Ito po yung example. Example number 1. Case 1, services from June 5, 2017 to April 6, 2018. Pumasok siya. June 4 po yan. Kasi nung ginawa ko yung kagabi, alam mo, June 4. Yung actual days are 296. Ileles yung absent. Halimbawa, sa buong taon, nag-absent siya ng 39. Madaming absent si teacher. So, ang natira na lang, 257. Ita-times sa 0.230, ang magiging sagot ay 59. Babawasan ng 10 days na Christmas vacation, kaya 49 days. So, ibig sabihin, may 49 days PVP with pay siya from April 7 to May 25 hanggang May 25 lang. So, yung May 26 to June 3, without pay na siya. So, may 9 days siya na without pay. Pag sa sahod ng June or July, babawasin po yun. Ganun lang po yan. Okay, number 2. Halimbawa, na-hit po siya ng mid-year, wala siyang absent. 249 times multiplying factor na 230, edi 57, that's Christmas vacation, 10, 47. Dapat 58, di po ba? So 58 minus 47, so may 11 days po na babawasan sa kanya. Ganyan lang po yung pag-compute. Kaya hindi po ulit sa akin. Hindi po yung kasama sa kasi siningit ko lang po. 1 and 1 updates po kasama. Kaya si teacher na kahit naka 20 years na, nag-absent siya ng 3 beses at without pay, pag compute ng PVP, may 1 day pa siyang babawasin.
lahat po tayo dito ay kasali. Maliban lang po sa ng teaching. Ano po, kahit po sila ma'am, yung mga master teacher, kasali po sila sa PBP. Kaya yung iba nga, mag-send ka na ng 3 days, nabawas na, ngayong June, halimbawa, mag-send ka, pag nakukompute ng PBP, may bawas na naman yun. Ganun po ang PBP. Binabawas po sa sweldo. Kaya yung na-in po dito ng mga kalagitnaan, asahan niyo po sa 20, dito po, sa June, sa pasukan, konti lang po yung masasahod natin. Ano po? Sina ma'am at si ma'am, na-experience ma'am, si ma'am kasi teacher namin, ang babawasin po sa kanya, August siya na-in, tama ba ma'am? Babawasin sa kanya 1 month na sweldo. Ang ginagawa namin, stagger, halimbawa, ngayong June ma'am, babawasan muna kita ng 10 days lang. Kasi pag binawasan kita ng buong sweldo, wala kang sweldo. Sir, bakit ba kawasan? Ma'am kasi ano po, hindi po tayo entitled sa sick leave at vacation leave. Nung bakasyon po pumasok, hindi tayo pumasok, pero may sweldo tayo. Hindi po, nalit po kasi. Hindi po ba Christmas vacation yung 26, December 26, 27, 28, 29, may pasok po yun. Pero hindi, may pasok po yung mga ng-teaching, yung teacher walang pasok. So bayad ka ng bakasyon, kaya entitled ka sa PBP. Doon po yung babawiin. Patas-patas lang po yun. Okay. Yes ma'am, doon po yun. Yun po yung PBP. Yes ma'am. August, September po usually binabawas eh. Kasi ma'am, hindi po agad-agad. Kasi naghihintay po yan ng 2 DepEd order. 2 school calendar. Papa. Ay hindi ma'am, hindi po ba nagbakasyon na tayo ng December 16? 15, 16 naman. Bayad naman po kayo eh. Hindi po ba? Depende po yun sa computation. Ngayon po bilang binawas. Opo, ganun po. Ang RBSP po kasi minsan, buong taon hindi ka nabawas. Susunod na taon, babawasin yun. Ang lumalabas po sa payslip, ang code po ay 0026, current, ano po, hindi po current absences, prior years. 0020, yata o 26, hindi po. Nasa dalawa lang yan. Ang lalabas po sa payslip nyo ay hindi po PBP. Kasi nagtataka, ano ba itong prior years po ang lalabas? Sa ibang payslip po. Sa ibang payslip, hindi po nagre-reflect prior years po yung lumalabas. Ano po? Yung absent nyo po ng December 2017 at 2018, hindi pa nabawas, babawasin po ngayon, prior years din po ang lumalabas. Next po ay terminal leave. Hindi naman po tayo dito kasali. Kaya lalaktawan ko na, terminal leave po ay sa mga non-teaching, head teacher, principal, SDS pataas. So, ito po ay yung mga leave na hindi nagamit, pwedeng bayaran. Tawag po doon terminal. Ano po? Ito naman po, retirement benefit. Benefits. You must have rendered at least 15 years of service and must be at least 60 years old upon retirement, and you must not be a permanent total disability pensioner. Ito po ang kwento ng GSIS. Kung hindi ka naka 15 years sa service, hindi ka pa naman qualified sa GSIS na mag-pension. Pwede ka mag-retire, pero wala kang pension pagdating mo ng 60. Kasi ang minimum po para makapag-retire ka sa GSIS, 30 batas ang ginagamit kapag ka nag-retire sa GSIS. May RA, yung pong GSIS law, yung RA 660 at saka po yung RA 8297. O 8197 kung hindi ako nagkakamali. Nandiyan naman po yun. Ganito po yun. Sa ngayon po, isa na lang batas ang ginagamit natin. Yung pinaka-latest po, 8297 or 8197. Kasi hindi na po tayo sakop nung, dati po kasi kapag ang age ko at saka yung service ko sa government, kahit 5 years pa lang ako, tapos yung matanda ka na, pag pinag-add, ang naging total ay 87, automatic, kung magkano yung sweldo mo, yun ang pension mo.
Ngayon po hindi. Hindi po ganun ang GSIS. Ano po? May mga teacher po ngayon, ito po ang katotohanan. Teacher 3, nag-retired ngayon. Ang pension lang niya 10,000 lang. Kahit naka 20 years sa service. Kasi po, pag hindi ka naka 35 years sa service, 35, hindi ka makaka 80% ng average ng last 3 years mo. Halimbawa, magre-retire ka ng 2018. Ito yung retirement year mo. Yung 2017 mong sweldo, yung 2016, at saka yung 2015, ia-average po yan. Hindi po kasama yung 2018. Kaya yung iba, Sir, master teacher ako dito noong 2018, MT21 po ako. Ito po ay T3, tapos T2, T1, hindi nasama si MT. Kasi hindi siya kasama po computer. Yung 3 taon pabalik. Kung hindi ka nakaabot ng 35%, hindi mo makukuha yun ng buo. Ano? Maaaring nasa pagitan lang yan, depende kasi sa service, kaya hindi ko masabi. Pag hindi 35, nasa pagitan lang yan ng 40 to 75%. Kaya yung mga teacher po na nagre-retire, naka 20 years sa service, tapos teacher 3, na 2 years, umaabot lang 11,000 ang nape-pension. Ganun lang. Pag naka 35 years ka sa service, congratulations, 80% nung last na salary mo, hindi na i-average. 35 years. Yun po ang kwento ng GSIS. Ano po? Yes, ma'am. Yung kapag ka na-approve yung Ma'am, yung 56. 56, 57 po. Ayaw po ni GSIS noon. Kasi wala pa pong IRR. Wala pa pong implementing rules and regulation. Pero parang ayaw po ni GSIS. Pag na-approve po yun, babaguhin po ang GSIS. Yun po yung pinakamalaking problema ni 56 na retire kasi makikiayos po siya. Pag binago po yun, babaguhin din ang batas ng GSIS. Hindi lang po yung batas ng teacher sa pag-retire, kasama po si GSIS. Kaya siguro matagal. Hanggang ngayon, wala na nga po tayong balita, di ba? May dalawa po tayong choice kapag mag-retire. Una po yung option number 1, lump sum. Yung option number 2, yung BMP na tinatawag. Ano po? Sige na. Lump sum and old age, basic monthly pension. Pag sinabing lump sum, ito. Yung 5 years mo, halimbawa, pagdating mo ng 60, ayun po ay pwede ka na mag-retire. Pero hindi siya mandatory. Ang mandatory, pagdating mo ng 65. Kung 65 ka ngayong araw na to, hanggang ngayon ka na lang talaga. Hindi ka na pwede ka naman pumasok bukas, pero without pay. O kaya, sir, kasi 65 na po ako ngayon, pero 14.5 pa lang po. Kulang pa po ako ng 6 months sa DSIS para maka-15. Pwede po yung ituloy. Magbibigyan po kayo ng civil service, provided na kaya ka lang tutuloy para sa service mo kasi may pinupunuan ka sa DSIS. Pero kung Opo. 15 na po. Saktong 15. Hindi ma'am, 15 na po sakto na. Kapag hindi po naka-15, opo. Ma'am, i-extend po yung 2 months nyo. Opo, mag-extend po kayo. So, pwede po kayong mag-lump sum ng 60 months or 5 years, o kaya, ayan, payable po at the time of the retirement. Ano po, kapag halimbawa, nag-retire ka na, 65 ka ngayon, papipiliin ka ng DSIS under 80 to 91, sabihin sa'yo, yung bang 5 years, kukunin mo na, o 18 months lang. Ano yung pagkakaiba? Kung kukunin mo na yung 72 months or 5 years, ibibigay sa'yo yung mapipension mo ng buong 5 years. So, ibig sabihin, yung pension mo mula 65 hanggang 70, ikukunin na. Kung may utang ka, babawasin po yun. Pero sa policy, hindi po binabawas lahat ng utang, binabawas po ang utang dun po sa makukuha mo. Yung policy, buo pong ibibigay. Yung mga bago, wala na po tayong policy na maturity, wala na. Policy na lang talaga. BP number na tayo. Sila po kasi dati yung CM na tinatawag.
Ano po? Pag naman, ayaw mo ng 60 months, may choice ka naman. Yung option number 2. Ayan, mag-immediate, ano ka na kaagad, basic monthly pension. Pero tandaan, hindi po totoo na kung magkano yung huli mong sweldo, yun ang tatanggapin mo. Ano po, 80% lang po noon kapag ka naka 35 years in service, kapag hindi ka naka 35, mas mababa. Kaya nga po yung kwento ko sa inyo, may teacher kami, 20 years sa service, teacher 3, nag-retire noong December 26, si ma'am, di po ba, ang magtatanggap lang niya ay 11,000. Kaya ang ginawa niya, sabi niya, minessage nga niya ako kanina, sabi niya, sir, ilalansang ko na lang po na 400,000. 400,000. Sabi ko, may empty po, may empty kami dati. 35 years sa service, nilangsang niya, 2 million. Nilangsang. Kaya sabi nga, teacher, yung mayaman pag nag-retire, 2 million na nalangsang. Kasi 35, more than 35 po siya sa service. Pag mataas ang ganun talaga. Yan po, pagka hindi ka maglalangsang, 18 months yung makukuha mo, plus may ano ka kaagad. Pension agad. Eh sir, 35 years old pa lang ako, naka 15 years ako sa service, 40 pa lang ako, naka 15 na ako. Pwede na po ba akong mag-retire? Pwede na. Optional. Pero hindi ka makakatanggap ng pension at saka ng langsam, pagdating mo pa ng 60. Hintayin mo pa yun. Hintayin mo pa po yun. Ito po, 8291 pala yun. Separation at the age of 60. Yan. Ang ginagamit na lang po natin na retirement ay 8291. Ang computation po ng basic monthly salary, yung 0.025. Ano po? 0.025. Ita-times po yun sa average monthly compensation plus 700. May plus 700. Tapos ita-times po sa period of paid premiums kung hanggang ilang taon ka. Yung lalabas po doon, yun yung magiging basic monthly pension mo. Pag naman po nag-retire kayo, may computation naman po yung malalaman ko. Ano po? If you meet only the service requirement of 15 years, however, you are also entitled to pension payable at the age of 60 on top of the time of your BMP payable upon separation. Next po, Provident Fund. Isa po dito sa kasama na ini-encourage nitong slide na to, pinag-aralan to, pinag-loan po tayo sa Provident, hindi sa private lending institution. Sa Pilipinas po, meron pong 143 na PLI ang pwede nang pag-loanan ng teacher. Ang dami, di po ba? Madaming mga sa labas kung maabutan ka ng flyers, loan. Sa Rizal po, meron lang tayong 14 na PLI na pwedeng pag-loanan. 1/4 lang po. May 14 po na bangko and cooperative sa buong Rizal kung saan pwedeng mag-loan ng teacher. Ano-ano po yun? Gusto niyo po ba malaman? Sige. Ipapaalam ko po sa inyo. Ito po ay account ng APDS. Ano po? Nakakapasok po kasi ako sa APDS, malabo lang. Kasi ako po ay verifier ng loan. So, kasi po sa Taytay National, mayroon po dito sa Rizal na 7 na schools na nakadirekta po mismo sa Central at sa National Treasury. So kami po, magaan po yung buhay namin kasi ako po yung magbe-verify ng loan. Pag may loan ng teacher, lalapit lang sa akin. Sa maglo-loan po ako, okay lang. Madala ka lang ng payslip. Pag nag-loan ka sa umaga sa GSIS, alas 3 ng hapon, may pera ka na. Pagka nag-loan ka sa private, ano ka ngayon, bukas o kaya sa isang araw, may pera ka na. Kasi meron po kaming account ng APDS. Malabo lang po siya, ano po, kaya hindi ko po maipakita. Sige sir, linawan mo sa'yo. Para malaman niyo naman. Ayan. Yan po yung 14 sa Rizal na pwede lang tayong mag-loan. Yung Ama Rural Bank, of Mandaluyong, China Bank, City Savings, East West, Innovative Bank, Insular Savers Bank, Luzon Development Bank, Manila Teachers, One Network Rural Bank, Philippine Resource Savings Bank, Producers Bank, Tanay District Teachers Credit Cooperative,
UCPB and United Teachers Multipurpose Co. Sabi nung isang teacher, nag-uusap dalawa, doon ka na lang sa producer mag-loan, mas mababa. Sabi hindi, doon ako sa City Savings, sa may Pure Gold, kasi mas mababa doon. Hindi po totoo yun. Pare-parehas po yan. Ito po yung katunayan. Hindi ko ako mag-a-add kasi pag po may maglo-loan, ina-add ko po dito. Papakita ko po sa inyo. Yan po, oh. Meron po diyang interest. Ito po, medyo malabo ito pong part na to. Oh. Kapag ang loan mo ay 12 months, kapag ang loan po ay 12 months, ang interest po ay 7.5%. Lahat po yun magkakatulad. Ano po? Kapag po babaabutin mo siya ng 24 months or 2 years, siya po ay 9%. Kapag naman papaabutin mo siya ng 36 months or 3 years, siya po ay 9.66%. Diminishing po yan lahat. Ano po? Okay, saglit lang po ah. Isa pa akong papakita sa inyo. Ang topic po kasi natin dito ay Provident. Ano po ibig sabihin? Sa Provident po kasi, privilege po natin yun. Ang Provident po, sa loob po ng 12 months, 24 months, dalawa lang po ang pagpipilian, siya po ay 6% lang. Si GSIS po sa loob ng 72 months, 6% lang din. Tingnan niyo po mabuti ha. Ito po si GSIS, ito po si Provident, ito po si PLI. Ngayon, mag-isip po kayo, saan kaya ako uutang? Sabi, ay, uutang na lang ako kay... Kasi malaki si Provident, hanggang 50,000 lang. Si GSIS, hindi ka naman makakautang ng 200,000. So, lalapit siya ngayon kay PLI. Bakit hindi ini-encourage PLI mangutang? Example. Uutang ka halimbawa kay PLI ng 100,000. 100,000 yung inutang mo. Babayaran mo siya sa loob ng 36 months sa 9%. Jadi 9.66%. Kasi 36 months po. Sa loob ng 3 years, jadi 36 months. Ayan. Ito po yung magiging monthly mo. 100,000 yung inutang sa loob ng 3 taon, kay PLI 100,000, ang magiging monthly mo ay 3,210. Magkano yung naging interest? 15,588. Nakapitan mo ba yung 100,000 ng buo? Hindi po. Yung 100,000, mababawasan po yun ng 15,000. Makakatanggap ka na ng mga 80,000 or 85,000. Pero magbabayad ka ng 115,588.06. Ibig sabihin, nasa panapunta yun. Hindi mo nakuha ng buo. Di po ba? Yung 100,000, hindi mo siya nakuha ng buo. May interest pa. Na kasi wala daw hidden charge. Nasa napunta yung 15,000. Binayaran mo kasi yung attorney's fee. Binayaran mo kasi doon yung na processing fee, lahat binayaran mo. Tapos tuwa-tuwa ka nung nakuha mo yung pera. Pero kapag kay Provident ka nag-loan, tingnan niyo pong mabuti. Si Provident, 50,000 yung niloan mo. Sa 6% lang. Sa loob ng 2 years. Ang magiging bayad mo ay 2,216.03. Tumugulang siya ng 3,184. Yung 50,000 na cheque, kay PLI magiging mga 45 na lang. Kay Provident, 50,000 pa din ang matatanggap mo. Walang bawas, walang kulang, walang processing fee, walang attorney's fee, walang panotaryo. Buong 50,000 na sa'yo. Pero kapag kay PLI, yung 50,000 na loan mo, 40 plus na lang, may interest pa. Ang babayaran mo lang talaga kay Provident, yung 3,184 sa loob ng 2 taon na tubo.
Yan din yung tubo mo sa iba, pero may processing fee. Pero mag-isip po tayo mga ma'am, saan ba talaga magandang mag-loan? Ano po, alamin niyo po kung saan. Sa Provident po, kasi po hanggang 50K lang po sa Provident. May isa pa pong sagot. May isa pa po, GSIS. Mahaba pa yung term. Bibigyan ka pa ng 6 years. Sabi po kasi yung iba, sir, pera ko eh. Tapos, pinautang sa atin, tapos tubo ka nila. Ginisa po ko sa sarili kong mantika. Outdated na po yung paniniwala nyo. Opo. May GPAL po tayo, may consolidated loan, may policy loan. Marami pong loan ng GSIS. Yung policy loan, pag nag-loan ka, maski 200 lang monthly, pwede. Wala po yung tubo. Hindi siya ganun kalaki yung tubo. May tubo man, pero hindi ganun kalaki. Ang problema po kasi nung iba, alam naman niya na may loan siya, nung bawasan na, hindi siya nabawasan. Yes, hindi ako nabawasan. Kaya alam mo naman may loan ka eh. Di ba ba? Tapos, kapag ngayong month ang deduction ng loan mo, hindi nabawasan ngayon, alam po natin yung obligasyon natin mag-over the counter tayo. Pag hindi mo yun in-over the counter, yung araw na yun na dapat nabawasan ka, mag-a-arrears po yun. Tapos next month, magbabayad ka. Sabi na, ba't kaya ako nag-arrears? Kasi dati hindi ka nabawasan. Hanggang kahit nabawasan ka na next month, tandaan mo, may isa kang buwan na una na naiwan, lumalaki po ang arrears mo. Kaya dapat alam mo kung kailan ka babawasan. Ganun po sa GSIS. Anong nangyayari kasi ganito? Halimbawa, January, February, March, April, May. Nababawasan dito ng loan, nabawasan dito. Pagdating dito, laging undeducted, nabawasan dito. Yung naiwan mo na undeducted, i-over the counter mo yun. Sa GSIS, i-over the counter po yun. Huwag po kayong manangan na hindi ako nabawasan. Kasi po, habang tumatagal yung taon, itong undeducted na to, nag-a-arrears po yan. Kaya sabi ko ba, 20,000 na yung arrears ko. Kasi may obligasyon ka na hindi mo nabawasan. Na hindi nabawasan. Po yun. Ang dami pong teacher na gano'n na nagkamo na alin. Hindi ko kasi nila yung alam. Kaya napakaswerte po natin ngayon, ipinapaalam na sa atin. Ano po, yung itong TIP naman na to, halos ngayon lang, di po ba ma'am? Halos kami po ako, hindi rin ako nakapag-TIP. Basta isuot mo na hindi masama lahat at mag-aaral siya ng mag-aaral. Ano po? Sa GSIS po, 6% lang din, meron ka pang 72 months para may consolidated loan po tayo, 10 times 10 yung salary mo. Kaya kung sumasahod ka ng 20,179 times 10, yun ang pwede mong i-consolidated loan. Yun nga lang, dahil po 72 months sa 6%, medyo malaki nga yun. Pero nasa yun naman yun. Pero mababa lang po siya 6%. Meron pong mga teacher na maraming undeducted, hindi na mabawasan, may GPAL naman po na tinatawag. Yung GSIS, Financial Assistant Loan, yun po ay para po yung collection efficiency ng GSIS ay mapataas, kaya nag-over sila ng GPAL na tinatawag. Pwede pong ipa-buy out lahat ng utang mo, sasaluhin na po siya ni GSIS sa halagang 6% din po per annum, diminishing din po siya. Kaya kung gusto na lumaki yung nyo, may teacher po kami, halos lahat, ganun yung pinagawa ko, mag-GPAL ka na lang. Kasi 5,000 na lang yung net mo, meron pa pang 3 undeducted, isang producer, isang ganon. So para maayos yung loan mo, tumaas pa yung net mo, mag-GPAL ka. Lahat ng private lending institution na nakalista sa payslip mo, babayaran ni GSIS. Kay GSIS ka na lang magbabayad. Sa murang halaga, mura na mag-aano kasi dahil matagal na yung term, bababa yung deduction. Tataas pa yung net mo. Kaya GSIS po at Provident Fund ang isa sa ating mga incentives natin. Hindi po totoo na yung GSIS kasi ng ate ko na loanan. Okay, nangyari. Kasi po, kapag nag-loan ka sa PNI, automatic bayad mo yung interest. Pagka binili na binayaw ko ng GSIS, napatong-patong na. Nagkapatong-patong po yun. Pero kung gusto nyo talagang makabayad sa mga undeducted, si GPAL ang sagot.
Kasi paano ka makakabayad sa undeducted kung hindi ka mag-GGPAL? Eh kung 5,000 na lang yung net mo, kulang pa. Di po ba? Mamaya may financial literacy naman po kayo topic. Ayun. Yan po, Provident. Ito po, guidelines sa Provident. Dapat 2 years ka sa service. Yung mga naka 2 years na po dito, pwede na mag-loan. Minimum of 20,000, maximum of 50,000. Payable for 12 to 24 months. Ang requirement lang po kung 50,000 ay payslip ng co-maker, payslip mo, para yung photocopy. Isang 1x1 picture, isang yung debit provident form. Tapos, kung babayad mo sa medical, yung resibo, kung magpapagawa ka ng bahay, picture ng bahay. Pero kung ang ilolong mo ay 20,000, wala na pong attachment, payslip lang. At saka payslip ng co-maker. Ang provident po, ipapailan sa division office after 2 to 3 weeks, may cheque na. Kung 20,000 yung niload mo, matatanggap mo yung cheque, 20,000 nakapangalan sa'yo. Wala kang binayaran kahit ano. Kung ayaw mo munang bayaran ngayon, wag mong bayaran. Pag retire mo, tsaka mo bayaran. Pwede po yun. Yan po yung provident. Pero mag-a-hours po ba? Hindi po. May mga teacher po naglo-load sa provident, 50,000, 10 taon na hindi pa bayad, babayaran din naman po nila yun. Pagdating po ng retirement nila. Hindi naman kasi sila makaka-plans nang hindi yung bayad. Ano po? Hindi po yung nag-a-arrears. Ito po, reclassification, pluri equivalent record form. Na-discuss na po ito nung nakaraan kanina pa. Ayan po, ERF. Ano? Na-discuss na po kasi yan nung nakaraan. Kapag teacher 1 ka, para maging teacher 2, kapag promotion ng required ang education, kapag reclassification, at least 20 units. Di ba? Kapag gusto mo naman maging teacher 3, graduate ka muna. Kung hindi ka graduate, kailangan ng cognates or yung equivalent. Kaya hindi ko na po pagkakabain. Susunod po natin tinatanggap yung local allowance. Napakaswerte po natin dito sa Taytay, tumatanggap tayo ng 5,000 sa ating munisipyo. Dati po, ang tinatanggap lang namin ay 3,000 lang sa munisipyo. Nakasama po siya sa MOOE. Pero ngayon po, dahil dinis-allow na po ng COA ang local allowance, hindi na po yan pinapayagan ng COA. Ginawan po yan ng paraan ng munisipyo. Time po ni Mayor Janet nung dinis-allow yan ng COA. Nung kaya na MOBs po sila dati, kasi dinis-allow na po, ayaw na ng COA. Pati Marikina, Makati, lahat ayaw na nila. Ang ginawa po nito nung pagkatapos ng eleksyon, para mapataas, ginawa po yan, dinala sa general fund. Kaya hindi po natin yung budget. Kaya ito po yung pakiusap ng munisipyo. Pag daw po kukuha ka ng sedula, sa munisipyo na lang kumuha. Kasi may pakinabang naman tayo sa kanila. Kaya yun din po yung pakiusap nila sa atin. Kasi yung kung kinikita nila sa sedula, bayad sa amilyar, bayad ng mga establishment, pag naipon po yun, 1% po nun, yung iba bang teacher na 5,000 po ng December. Tumatanggap po tayo ng halos 79 million, 1% lang po yun ang kita ng Taytay. Nitong nakaraan po ay halos 70 million, napunta po lang yun sa education. Doon din po kinukuha yung 5,000 natin. Dito lang po sa Taytay, lahat magtanong kayo, walang tinatanggap. Sa Taytay lang po, kainta may tinatanggap din naman sila, pero minimal lang. Mas sa Taytay po malaki kasi may bigas pa. Yan po ay 500 monthly. Pero December lang po binibigay kasi po, pag nakita po yun ng COA na nagbibigay ka monthly, i-disallowed po. Kasi yun po ay pinukuha lang sa savings ng general fund. Ayan po, currently amounting to 2,500 to 10,000, 5,000 lang tayo. Ito po, tapos na pala. Kasi Magna Carta, na-discuss na po ito. Yan na lang po yung mga legal basis natin. Ano po? Ano po ba? Question po. Yes, sir. Japan? Hindi po. Kung mayroon po kayo sa mga private, pero wala po dun sa nakita nating list kanina, hindi po pwede. Kung sa SSS po, hindi po pwede. May tanong pa po ba? Yes po, ma'am. Sa ano po, sa
65 na po kayo, nakailang years na po kayo sa service? Ng time na yon? 12 years po. Nag-waiver po kayo nung pumasok po kayo? Pag gagawin po kayo sigurado ng waiver. Kasi nag-extend lang po sa DSIS kung 6 months pa, hanggang 1 year lang. Kasi kung ngayon, 65 na ako, kulang pa ako ng 1 year sa civil service, papayagan po ako. Pero kung more than 1 year po, hindi na po pinapayagan. Ang ginagawa po kasi dapat, ang ginagawa po ng division office, at saka ng mga LO, baka hindi lang po nakita, pinag-waiver po yan. No? Pagdating malapit na po kayong mag-retire, tapos wala kayo pagagawin kayo ng waiver. Ang pagkakalam ko po, isosoli na lang yung mga hulog. Sinusoli po yun. Katulad po ng mga mayor, mga konsyal, sila po ay pinabawasan din ng DSIS. Kaya kapag natalo halimbawa ngayong taon, yung hulog niya, isosoli lang yan, sinusoli. Lahat po ng empleyado ng gobyerno, mayor, kahit appointee ka, kahit kaway politiko, nag-DSIS po yun. Kasi mandatory po yun. DSIS, pag-ibig, at saka PIB. Tanong po, wala na? Wala na po? Sige, kung wala na po, maraming salamat.